Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Nang marinig ni Jesus ang pagkamatay ni Juan, sumakay siya sa isang bangka at pumunta sa isang lugar na walang tao. Ngunit nang mabalitaan naman iyon ng mga tao, sila'y naglakad papalabas sa kani-kanilang bayan at sinundan si Jesus. Pagdating ni Jesus sa dalampasigan, nakita niya ang napakaraming taong iyon. Nahabag siya sa kanila at pinagaling niya ang mga may sakit na dala nila. Nang dapit hapon ay lumapit sa kanya ang mga alagad. Sinabi nila, malapit na pong lumubog ang araw at liblib ang lugar na ito. Papuntahin na po ninyo sa mga kalapit na nayon ang mga tao upang makabili ng kanilang makakain. Hindi na sila kailangang umalis. Bigyan ninyo sila ng makakain, sabi ni Jesus. Sumagot sila, wala po tayong pagkain kundi 5 tinapay lamang at 2 isda. Dalhin ninyo rito, sabi niya. Pinaupo niya sa damuhan ang mga tao, kinuha ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit at nagpasalamat sa Diyos. Pinaghati-hati ang mga tinapay at iniutos sa mga alagad na ipamahagi iyon sa mga tao. Nakakain at nabusog ang lahat. Nang ipunin ng mga alagad ang natirang pagkain, nakapuno pa sila ng 12 kaing ng tinapay. May 5,000 lalaki ang nakakain, bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang ating word of the day ay pagbabahagi. May isang maling paniniwala na madalas nating pinanghahawakan. Kapag marami na ako, saka ako magbibigay. Maraming tao ang nag-aakalang ang pagiging mapagbigay ay para lamang sa mga mayayaman. Ang paglilingkod ay para lamang sa mga maraming oras. At ang pagiging instrumento ng Diyos ay para lamang sa mga may natatanging kakayahan. Dahil dito, marami ang nananatiling nakaupo at naghihintay ng tamang panahon bago gumawa ng mabuti. Ngunit kung ating babalikan ang ating sariling buhay, mapapansin nating ang pinaka-mahahalagang biyayang ating natanggap ay kadalasang hindi nagmula sa malalaking bagay. Isang simpleng yakap ang nagbigay sa atin ng lakas upang magpatuloy. Isang maikling mensahe ang nagbigay sa atin ng pag-asa. Isang pirasong tinapay ang nagpagaan ng ating gutom. Isang taong nakinig sa ating mga hinaing ang naging daan upang muling mabuhay ang ating pag-asa. Hindi kailanman sinukat ng Diyos ang halaga ng isang handog batay sa dami nito. Sinusukat niya ito batay sa pagmamahal na kasama ng pagbibigay. At ito ang dakilang katotohanang nais ituro ni Jesus sa ebanghelyo natin ngayon. Mga kapatid, ang himala ay nagsisimula sa mumunting handog. Ang ebanghelyo ngayon ayon kay San Mateo ay nagsasalaysay ng isa sa pinakatanyag na himala ni Jesus, ang pagpapakain sa 5,000 lalaki bukod pa sa mga babae at mga bata. Ang konteksto ng himalang ito ay napakahalaga. Katatapos lamang marinig ni Jesus ang balita tungkol sa pagkamatay ni Juan Bautista. Bilang tao, ninais niyang mapag-isa upang magluksa at manalangin. Ngunit nang makita niya ang napakaraming taong sumunod sa kanya, hindi niya sila itinaboy. Sa halip sinabi ng ebanghelyo na nahabag siya sa kanila. Ang habag ni Kristo ay hindi nananatiling damdamin lamang, ito'y nagiging konkretong pagkilos. Pinagaling niya ang kanilang mga may sakit at nanatili siyang kasama nila hanggang sa dapit hapon. Nang maggagabi na, nagsimulang mag-alala ang mga alagad. Liblib ang lugar at napakaraming tao ang naroon. Sa kanilang pananaw, praktikal ang kanilang mungkahi. Pauwiin na lamang ang mga tao upang makabili ng pagkain. Ngunit sumagot si Jesus ng isang pangungusap na tila imposible. Hindi na nila kailangang umalis. Kayo ang magbigay sa kanila ng makakain.
Napakabigat ng utos na ito. Paano nga naman mapapakain ng 12 alagad ang libu-libong tao? Kaya't sinabi nila kay Jesus, 5 lamang ang tinapay at 2 isda ang meron kami. Sa mata ng tao, ito'y isang nakakatawang kakulangan. Ngunit sa mata ng Diyos, ito ang magiging simula ng isang dakilang himala. Dito natin matatagpuan ang salitang bumabalot sa ating buong ebanghelyo sa araw na ito, pagbabahagi. Ialay mo anumang maliit na meron ka sa Diyos at siya na ang bahalang magparami noon. Ang himala ay hindi nagsimula sa kasaganaan. Hindi ito nagsimula sa napakaraming pagkain. Nagsimula ito sa isang maliit na handog na buong pusong inialay kay Jesus. Ito ang paraan ng Diyos sa buong kasaysayan ng kaligtasan. Hindi niya hinihintay na maging perpekto ang tao bago niya gamitin. Hindi niya hinihintay na yumaman tayo bago tayo maging mapagbigay. Hindi niya hinihintay na maging eksperto tayo bago tayo maging instrumento ng kanyang biyaya. Ang hinihingi lamang niya ay ang anumang meron tayo ngayon. Napakaraming tao ang naghihintay ng balang araw. Kapag marami na akong pera, tutulong ako. Kapag maluwag na ang aking schedule, maglilingkod ako. Kapag wala na akong problema, magiging aktibo ako sa simbahan. Ngunit ang Diyos ay laging kumikilos sa kasalukuyan. Ang tanong niya ay hindi, ano ang wala sa iyo, kundi ano ang meron ka ngayon na maaari mong ialay sa akin. Marahil ay wala kang malaking kayamanan, ngunit meron kang oras upang makinig sa isang taong sugatan. Marahil ay wala kang malaking impluwensya, ngunit mayroon kang mabuting salita na makapagpapalakas ng loob ng iba. Marahil ay wala kang malaking kakayahan, ngunit mayroon kang pusong handang magmahal sa kaharian ng Diyos. Ang anumang iniaalay na may pagmamahal ay hindi kailanman maliit. Napakaganda ring pagnilayan ang ginawa ni Jesus bago naganap ang himala. Kinuha niya ang 5 tinapay at 2 isda. Tumingala siya sa langit, nagpasalamat siya. Pinagputol-putol, pinaghati-hati niya ang mga tinapay at ipinamahagi ito sa pamamagitan ng mga alagad. Hindi ba't ito rin ang kilos na ginagawa ni Jesus sa huling hapunan? Hindi ba't ito rin ang nangyayari sa bawat banal na misa? Kinukuha ang tinapay, pinagpapala, pinaghahati-hati at ibinibigay upang maging pagkain ng sambayanan ng Diyos. Dahil dito, ang himalang ito ay hindi lamang kwento ng isang himalang pisikal. Isa itong malinaw na paunang larawan ng Eukaristiya. Si Kristo ang tunay na tinapay ng buhay na patuloy na nagpapakain sa kanyang simbahan. At tulad ng 5 tinapay na dumami sa kanyang mga kamay, ang kanyang sarili ay patuloy na inihahandog upang ang buong mundo ay magkaroon ng buhay. May isa pang napakagandang detalye sa ating ebanghelyo. Matapos mabusog ang lahat, may natira pang 12 bakol na pinagtipo ng pira-pirasong tinapay. Ito'y hindi aksidente. Ipinakikita nito na ang biyaya ng Diyos ay laging higit kaysa sa ating pangangailangan. Ang taong natututong magbahagi ay hindi tunay na nawawalan. Sa kabaliktaran, lalo siyang pinupuno ng Diyos. Ang pagmamahal ay kakaiba sa lahat ng yaman. Habang ibinabahagi mo ito, lalo itong dumarami. Kaya nga ang tunay na himala ay hindi ang tinapay. Kapag binabasa natin ang ebanghelyong ito, madalas nating iniisip na ang himala ay ang pagdami ng 5 tinapay at 2 isda. Well, totoo yun. Yun ay dakilang himala. Ngunit marahil ay may mas malalim pang himalang naganap bago yon. Ang unang himalang ginawa ni Jesus ay ang pagbabago ng pananaw ng kanyang mga alagad. Sa simula, ang nakita nila kakulangan. Nakita nila ang napakaraming tao at ang napakaliit na pagkain o napakaunting pagkain. Ang kanilang conclusion ay simple, hindi sapat. Ngunit itinuro ni Jesus na sa kaharian ng Diyos, ang sukatan ay hindi dami, kundi pagtitiwala.
Hindi niya tinanong kung gaano karami ang kanilang pagkain. Hindi niya sila pinagalitan dahil kakaunti ang meron sila. Ang hinihingi lamang niya ay ilagay nila ang maliit nilang handog sa kanyang mga kamay. Ganito rin ang ating buhay. Minsan, sinasabi natin, wala akong sapat na talento. Hindi ako mahusay magsalita. Hindi ako mayaman. Hindi ako banal. Ngunit hindi iyon ang tanong ni Jesus. Ang tanong niya ay, ano meron ka? Handa mo bang ialay sa akin ang anumang meron ka? Kapag ang maliit nating kakayahan ay inilagay sa mga kamay ni Kristo, nagiging instrumento ito ng mga himalang hindi natin kayang isipin. Hindi dahil dakila tayo, kundi dahil dakila ang Diyos na kumikilos sa pamamagitan natin. Kaya nga, napakahalaga, tinatawag tayo na maging tinapay para sa iba. Kaya ngayong araw na ito, ngayong linggong ito, tandaan natin yung salitang pagbabahagi. Yung bang matuto tayong mag-alay ng kung anong meron tayo kahit gaano ito kaliit, ialay natin sa Diyos at pararamihin niya ito, palalaguin niya ito. At sa mundong maraming gutom sa pag-ibig, sa pag-asa, sa katotohanan, gutom sa Diyos, inaanyayahan tayo ni Kristo na maging bahagi ng kanyang himala. Huwag mong maliitin ang maliitong handog. Ang iyong oras, panalangin, pagpapatawad, kabutihan, talento, at pagmamahal ay maaaring maging 5 tinapay at 2 isda na gagamitin ng Diyos upang busugin ang maraming puso. Ibigay mo kay Kristo ang anumang meron ka ngayon. Hayaan mong siya ang magparami nito. Sapagkat ang taong marunong magbahagi ay hindi lamang nagbibigay ng pagkain. Siya mismo ay nagiging pagkain ng pag-asa para sa iba. At kapag ang ating buhay ay naging bukas palad sa pagmamahal, tayo rin ay magiging mga tinapay na pinagpapala, pinaghati-hati at ipinamamahagi ni Kristo upang ang mundo ay muling makaranas ng kanyang walang hanggang pag-ibig. Tanungin natin ang ating sarili at magnilay tayo. Ano ang 5 tinapay at 2 isda na meron tayo ngayon? Ang ating oras, talento, kakayahan o yaman na hinihikayat ng Panginoon na buong puso nating ialay at ibahagi upang maging daan ng kanyang biyaya sa iba. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sapagkat hindi mo tinitingnan ang liit ng aking handog, kundi ang pag-ibig na kasama nito. Turuan mo akong maging bukas palad sa pagbabahagi ng aking oras, talento, lakas at kabutihan. Kapag nararamdaman kong kulang ang aking kakayahan, ipaalala mo sa akin na ikaw ang nagpaparami ng anumang buong pusong iniaalay sa iyo. Gawin mo akong tinapay na pinagpapala at ibinabahagi para sa aking pamilya, komunidad at sa lahat na nangangailangan upang sa pamamagitan ng aking buhay ay marami ang makaranas ng iyong pag-ibig. Amen. Pagpalain kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.